Sinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar habang nawasak naman ang ilang bahay sa Southern Leyte kung saan unang naglandfall ang Bagyong Tino. Live mula sa Tacloban, Leyte, nangunguna sa balita si Mon Gualdez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, manaka-naka na lamang o paminsan-minsan na buhos ng ulan ang nararanasan sa buong araw mula yan sa Eastern Samar hanggang dito sa Tacloban, Leyte. Pero nagkalat pa rin sa ilang kalsada dito sa Tacloban yung ilang mga bahagi ng puno, mga dahon at sanga na nilipad dahil nga sa malakas na hangin. Malayo na ito sa sitwasyon kahapon kung saan matinding hinagupit ng bagyo itong probinsya. Malakas sa hangin at ulan nga ang naranasan ng bayan ng Silago sa Southern Leyte nang maglandfall doon ang Bagyong Tino bandang hating gabi. Ang ilang bahay sa barangay Hingatungan natuklap na ang bubungan. Karamihan sa mga nasira mga bahay na gawa lang sa light materials. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang nasaktan sa pananalasa ng Bagyong Tino dito sa Leyte. Jiggy. At Mon, kumusta ang sitwasyon din sa Eastern Samar? Yes, Jiggy, isinailalim na nga sa state of calamity ang bayan ng Giwan dyan sa Eastern Samar. Halos 60% kasi ng mga bahay at gusali sa dalawang isla na sakop ng bayan ang pinaka-napuruhan at pinadapa rin ng bagyo. Karamihan kasi din dyan pawang gawa lang sa light materials yung mga bahay. Nagbagsakan din ang mga puno at poste ng kuryente sa lugar. Ang isang covered court nga roon hindi na makilala matapos matuklap at liparin ang buong bubong nito. Habang sa mainland ng Giwan, halos bubong na lang ang natira sa ilang bahay. Ang problema, isolated pa rin hanggang sa ngayon yung mga island barangay. Hindi kasi pwedeng bumiyahe ang mga bangka kapag sa ngayon dahil nga sa taas pa rin ng alon. At kapag tumagal pa ito, ang epekto niyan, mauubusan na ng supply ng pagkain doon sa mga isla. Narito ang pahayag ng tagapagsalita ng Giwan LGU. Well, yung access going to the islands, hindi ganun kadali, kasi it is about 12 nautical miles from the mainland. So medyo maalon pa ngayon. Dapat po by tomorrow makapag-deploy na kami ng additional support and assistance sa kanila. Jiggy, zero casualty rin naman sa ngayon ang Eastern Samar. Ang problema lang, walang signal at talagang may problema din pagdating sa power supply sa ilang mga bayan at lungsod dito. Sa ngayon, halos 8,000 pamilya o mahigit 25,000 individuals ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Ang ilan, bumabalik na paunti-unti sa kanilang mga bahay. Pakinggan natin ang pahayag ni Eastern Samar Governor RV Everdone. Hindi po kami tinamaan actually ng ulan. Ang matindi sa amin was hangin. Although meron pa panaka-naka umuulan ng malakas, pero for a short period of time, but mostly it was the wind, the gustiness, kasi we were at the tail end of the bagyo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mon Gualvez, live mula sa Tacloban City, Leyte. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.